Isang dekada naman matapos manalasa ng super bagyong Yolanda, hindi pa rin naghihilom ang sugat ng mga biktima. Ang tingin ng Pangulo, higit pa ang bilang ng mga nasawi. Pinamamadali rin niya ang mga hindi pa tapos na pabahay. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa lakas ng dalang hangin na mahigit 300 kilometers per hour, ang bagsik ng Super Typhoon Yolanda ay tinuturing na isa sa pinakamalakas sa bagyo sa kasaysayan. Hinagupit nito ang Central at Eastern Visayas, pero isa sa pinakamatinding na puruhan, ang Tacloban. Ang mga storm surge o daluyong na dulot nito, sing taas ang gusali. Ang opisyal na tala, mahigit 6,000 namatay, 28,000 nasaktan, at mahigit 1,000 ang nawawala. Sa paggunita ngayon ay ika-10 taong anibersaryo ng pananalasa ng bagyong Yolanda sa Tacloban. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang paniwalang higit pa sa 6,000 ang pumanaw sa kalamidad. We must always keep a special place in our hearts for those who we lost, who are uncounted, who are unrecorded. So that up to now, we say 6,000 casualties. We do not know that for sure. We are certain that there were more. But for whatever reason, their deaths have not been recorded. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang trabaho para sa tuluyang pagbangon ng mga sinalanta. Kasama ng Pangulong Administrador ng National Housing Authority at ang kalihim ng Department of Human Settlements ay inatasan niyang madaliin ang pagpapatayo ng pabahay at pamahagi ng titulo sa mga biktima ng bagyo. Dahil yung unang ginawang reconstruction ng mga bahay ay hindi pumasa kay Mayor Alfred. At sabi niya, hindi po pwedeng tirahan ito. Kaya't binalikan po natin. We went back and we made sure that the facilities that were being created are suitable for the families that lost their homes. And that is why they continue the recovery, the rehabilitation, the rebuilding still continues. Nagpasalamat din ang Pangulo sa international community at sa lahat ng tumulong sa rehabilitasyon ng mga sinalantang lugar. Maraming leksyong natutunan ng bansa at maging ang buong mundo sa naging karanasan ng Pilipinas sa Super Typhoon Yolanda. At sa lahat ng pulisya ng gobyerno ayon sa Pangulo, dapat daw isaalang-alang ang epekto ng climate change. Nasa Pilipinas ngayon si UN Special Rapporteur on Climate Change and Human Rights sa si Dr. Ian Fry sa imbitasyon ng Climate Change Commission. Nakikita niya na kahit we are small contributor, we bear the biggest brunt of climate change, and it to us becomes an issue of climate justice and equity. Dahil dapat gawin din ng ibang mga pamahalaan sa mundo ang nararapat nilang gawin. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.